Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Luzon, Visayas, Mindanao, mga nakatutok po sa Net25, maging sa ating mga social media at siyempre po sa Radyo Agila. Ang ating pong Deputy Speaker, representante po ng Sagip Party List, Kong Dante Marcoleta. Kong, masayang Miyerkules ng umaga po sa inyo. Ganun din sa iyo, Jen, at sa ating mga tagapakinig na inaasahan kong nakapag-almusal na. Nakahigop ng mainit na kape at nakahanda silang makisalo sa anumang papaksain natin sa umagang ito. Opo, binabalita ko po kung okay na po yung ating Facebook Live. Noong nakaraang Lunes, inulan ako ng napakaraming messages. Nagtaka sila bakit wala ang Saganang Mamamayan sa Facebook Live. May konting ano lang po pala, may konting depresya. At ngayon po, at dalawa na po ang nagkikerry sa atin ko. Pwede sila pumunta doon sa Radyo Agila at maging sa Eagle News ay parehas na po naka-Facebook Live yan ngayon, Kong. Nabuting balita, Jen. Ako naman ay kinakala ko naman pati tayo na-sensor na din ng Facebook din. Ano? Hindi naman daw po, hindi naman. Chinek agad ni Direk Arlene. Si Direk Arlene, mabilis makipag-ugnayan ito at inalam po sa Facebook ay wala naman palang ganun. Meron sa ibang konting naging problema lamang daw po, pero sa palatuntunang Saganang Mamamayan, okay na okay at welcome na welcome po naman. Ganun din ho naman sa YouTube Live, Kong, ha? Marami po mga taga-subaybay at dumadami rin po ang atin hong mga subscriber doon po sa YouTube Live natin ng Saganang Mamamayan, Kong. Magandang balita po ito at mukhang, sabi nyo nga, mukhang pumipick up tayo, maging sa mga international news agency, Kong, ay mukhang kahit pa paano, nagkakaroon na po ng espasyo ang ating palatuntunan, Kong. Nakikita naman nila dyan, ang pagtalakay natin naman ay parehas. Pantay lang naman, maaari tayong pumuna ng mga bagay-bagay. Pero ang pagpuna na yun ay constructive naman ang ating... Tama po. Di ba? Opo, sa layuning maitama sana, opo. Baka ako ginapangan lang ng langgam yung mga kuryente niyan at kaya medyo nagkaroon yung connection, di ba? Opo. Ay, nako. Pero ganun pa man ho, Kong, tuloy ang ating pagtalakay sa mga maiinit na issue. Noon pa lang isang araw na balitaan natin, Kong, mukhang dininig po diyan sa kamera yung mga panukala kasi, di ba, alam nyo naman, yung ating mga atleta ay sa kasaysayan, ngayon lamang po tayo sa isang Olympics, 4 ang ating medalyang naiuwi at marami ho ang sa sobrang katuwaan ay nagbigay ng kanilang mga pledges, donors. Ito ho pala hindi exempted sa tinatawag na donor's tax, Kong. Alam mo, Jen, dahil nga sa pangyayari na yan, napansin namin, kaya palang bantulot yung ibang mga kababayan natin, lalo na yung mga may ginintuang puso. Opo. At tayo'y nananalo ng ganong klaseng mga karangalan, nakapagbibigay ng maraming medalya para sa bansa. Napakarami ating mga kababayan na gusto talagang magbigay ng kahit anong pabuya dahil nga sa kagalakan, dahil nga sa tuwa, di ba? Tama po yun, opo. Pagkain namin na kaya pala ganun, kasi pati yung mga nagbibigay ng mga pabuya, katulad ng mga cash, mga bagay-bagay or in kind, ito pala ay nabubuwisan din. Meron tayo kasing batas tungkol sa pagiging tax exempt ng mga pabuyang ibinigay para doon sa mga grantees, yung mga nabigyan. Itong 4 naman lalaro natin dyan, nakuha ng isang ginto, 2 silvers at saka isang bronze. Ito ay kalooban ng napakaraming mga gantimpala. Batasan ng tax sa kanila yan, maganda yan. Pero yun namang nagbigay, yung nag-donate, siya pala mayroon ding karampatang tax yun. Kaya ang ginawa namin, kung dagli-dagli kami gumawa ng panukalang batas na alisin na yung donor's tax. Para sa ganoon ay lalo tayo makainganyo ng mga kababayan yung mga pusong busilak din. Opo. May kakayanan namang makapagbigay ng gantimpala. Para sa ganoon ay lalong magpunyagi ang napakarami ating kabataan at may mga potensyal
na manalo ng maraming mga karangalan para sa ating bansa. Yun, napagtibay na yon ng Ways and Means din. At palagay ko ito ipoproseso na ng plenary hanggang sa ito ay mabasa na sa pangatlong yugto din. So ibig sabihin pala ko napagtibay agad kasi akala ko noong nakaraan binibinig pa lamang. So ang katapusan ho pala napagtibay sa committee level ng Ways and Means Committee, Kong. Wala namang gaanong question yan. Good. Opo. Naman ay pumayag na sino ba naman ang mag-aakala na nagbibigay lang ng pabuya naman kailangan pang pahirapan. Opo. Makakapag-attract ng mga kababayan natin na lalong magsumikap na makapagbigay ng kaunang insentibo kung pati yung binibigay nila, ibakaltasan mo pa rin sa kanila. Medyo naman yon, parang pahirap naman sa kanila yun. Hindi sila mag-incentive. So halimbawa, makapagbigay ng maraming pagpapabuya at magbibigay ng gantimpala. Yan, pang-suporta sa mga manlalaro natin dyan. So halimbawa pala kung yung inyong kaibigan talaga na magbusilak ang kalooban si Ginoong Ramon Ang, sa kanyang pagbibigay ng tulong sa mga atletang ito, babawasan pa pala siya ng tax, tawag donor's tax, Kong? So wala tayong magagawa kasi nakasulat sa ating batas para ito, no? Opo. Ganun kaya kailangan imyendahan yun. At sa pamagitan nga nung sinulong naming panukala dyan ay tanggalin na yon sapagkat di naman dapat pati yung mga nagkukusang magbigay ng loob naman sa mga atleta naman na nagtatagumpay para sa bansa ay kailangan mo pa ng buwisan. Parang yung kuryente ba dyan, Opo, nako. Nagbayad ka na nga ng katakot-takot ng mga charges. Pagkatapos yung charges na yan, papatawan ng bat. Ito yung gusto kong pag-usapan natin dahil, alam mo, nabasa mo sa mga pahayagan siguro na itong Agostong ito, medyo tataas na naman yung singil sa kuryente. Yun ang Meralco din. 0.235, Kong, ang itataas sa buwang ang Agosto. 0.235 ang itataas. Yun nga. Kaya parang dagdag na halos 19 na piso kung sa mga karaniwang households na nakakagamit ng halimbawa mga 200 kilowatt. 200 kilowatt per opo. Halos 20 piso. Karagdagang gastusin na naman yan dyan. Kaya lang, ang matuwid nila parang wala na sa katwiran Halimbawa, ang isa sa minamatuwid nila, dahil daw sa dagdag na singil ng NGCP, doon sa mga tawag na ancillary services. Opo. Nung nag-hearing kami dyan, yun ang sabi ko, bakit kasi kinakailangan ang mag-level o yung mag-regulate pa ng reserve ay NGCP, magdodoble kasi ang singil niya dyan bukod doon sa transmission charge. Tama. Dahil siya pa yung binigyan mo pa ng responsibilidad na mag-stabilize ng kuryenteng dumadaan sa mga grid. Mag-charge siya ng ancillary service, kaya magdodoble yun din. Yun na nga po, Kong. Ang gusto kong itanong sa kanila, kung masasagot nila ito. Kunwari, tayong dalawa dyan nakakagasta ng, let's say, 500 kilowatt hours per month. Opo, isang buwan, Gaano dun sa bilang na 500 kilowatt hours ang kinaltasan dahil sa dadagdagan dahil sa ancillary services. Ancillary services, opo. Wala makakaalam noon at pati ERC palagay ko mahihirapan sila na paano i-compute yan, Kong, compute yun kasi maghahalo yung ancillary service at saka yung transmission charge. Tama po. Kapag hindi natin alam kung ano na nangyayari, pati nga yung mga rate na sinasabi sa atin, pansinin mo yung mga resibo mo monthly. Nagbabago kasi yung distribution charge. Opo. Kahit na yung Meralco, pabago-bago yan. Gusto ko malaman sa ERC, sino nag-o-audit yan? Sino ba talaga ang tumitingin yan? Basta na lang ba naisip ng Meralco sa buwan na ito? Ang charge ko sa inyo ay 14.62 pesos per kilowatt hour. Sino ang tumitingin yan? Samantalang ang ginagawa ng ERC dyan, hindi naman nila binibigyan ng pansin yan monthly. Kung hindi, titingnan lang nila yan historically. Parang COA yan ang ginagawa nilang pag-audit ay post-audit. Post-audit din, opo.
paano natin malalaman kung yung charge na ibinigay o siningil sa isang buwan ay tama lamang doon sa pagkakakwenta ng Meralco? Wala alam nito dyan eh. Opo. Kasi sabi pa, kung babasahan mo yung dyaryo, ang sabi nila, kasi karamihan doon sa singil namin ngayon ay kinuha namin doon sa mga IPPs. Ito yung independent power dyan na kinuha nila bago year 2000. Nagtataka naman ako, 20 years na yung mga kontrata yun. Hindi pa ba nabago yan? Kasi dapat kumuha na sila doon sa tinatawag nilang PSA, yung power, ano tawag doon? Kasi may mga select process ngayon dyan eh. Opo. Halimbawa, yung pinagkukunan nila, yung mga kontrata na kanilang pinag-agrihan more than 20 years ago, ewan ko kung sino yung opisina. Ewan ko kung ang ERC nakakatutok talaga rito sa mga bagay na ito, talagang nababantayan. Kung ang bayad natin ay talagang nakatutugon dun sa pinag-usapan. Kung siguro po sa kabatiran lang ating taga-subaybay, sa ganang mamamayan, baka po kasi hindi nila naintindihan ano ba yung ancillary services na pinag-uusapan, binabanggit natin, na laging ito ang laging ito ang napag-uusapan at nababanggit. Ancillary services, ano po ba yun? Ang pagkakaalam ko kasi, Jen, ang NGCP binigyan din ng responsibilidad na kailangan kumuha rin siya ng, kumontrata rin siya ng sapat na kuryente sa ibang power generators para ito yung parang reserve ito. Reserve ng reserve, Kong. Parang regulating reserve ito. Na hindi masasagad yung konsumo ng kasi pag biglang lumakas ang konsumo, halimbawa biglang uminit, lahat ng aircon biglang sinindihan dyan, ano? Biglang talagang mag-i-spike yung demand. Ngayon kung wala raw regulating reserve, kagaya ng nangyari noong March, parang ano yun parang May 31 hanggang June 2 nagkaroon tayo ng rotating brownout. Kasi nag-negative yung ating supply. Tama po, opo. Ang tinatanong ko naman diyan na hindi nila masagot-sagot nung nagkaroon kami ng meeting. Bakit hindi natin i-maintain kasi yung tinatawag nating installed capacity na binireview ko diyan, halos 12,000 ang available generating capacity. Ang peak demand natin is 10,000. Palagi tayong mayroong operating margin na 2,000 megawatts. Tama, opo. Kapag yung operating margin na yun din ay napapanagutan ng DOE at saka ng ERC, kasama itong mga binabantayan ng mga power companies, hindi na kailangan na gamitin pa yung ancillary service din eh. Ibig sabihin, kasi sobra pa tayo, meron pang reserve. Yung 2,000 megawatts, nakabantay lamang yun, parang yun ang reserve. Kagaya ngayon, kung titingnan mo yung report ng NGCP, mahigit pa sa 2,000, parang 2,500 na megawatts ang buffer natin. Ibig sabihin, ito yung nakabantay na supply na kahit na sabay-sabay tayong magbukas ng aircon dyan, hindi talaga matitibag ito. Sa Visayas nga dyan, 300 megawatts lang ang nakabantay nilang buffer. Sa Mindanao naman, between 800 to 1,000 megawatts ang nakabantay nilang buffer. Atin sa Luzon, 2,000 megawatts. Sobra-sobra pa pala. Tatanong namin sa kanila, paano ba ako mapapanatili yung katatagan ng supply na ito? Para sa ganon, huwag na natin pag-usapan ng ancillary service kahit na ito ay responsibilidad pa ng NGCP. Makukuha mo lamang yun talaga kung halimbawa nasira lahat ang mga planta siguro. Ang problema dito pala kung naalala ko, minsan diniscuss natin, kasi ang gusto po ng DOE magkaroon na ng firm contract, ibig sabihin, kay gamitin, kay hindi, ito mga ancillary services na ito, magkaroon na ng kontrata na talagang babayaran na po sila kay gamitin o hindi, Kong. Kaya pala sabi po ng NGCP, ito pong dagdag singil ngayong Agosto ay minimal pa lamang ito sapagkat magkakaroon pa po ng pagtaas sapagkat ang gusto nila mayroon ng permanenteng kontrata para po doon sa mga ancillary services, bagay na ipinipilit po ng Department of Energy, Kong. Ay kapag firm ancillary contract. Service contract, parang ang ibig sabihin ng DOE, sige, kayo nang may responsibilidad niyan, ha?
Kayo ang ituturo kagad pag nagkamali kayo. Parang ibig sabihin yan, kahit bawa hindi na masyadong pag-iigihan ng DOE ang kanilang mga tungkulin. Total, may nakabantay namang firm ancillary service na kukontratahin ng NGCP. Kumbaga, parang chesong-cheso na sila. Ibig ko sabihin, parang ibibigay mo na lang sa isang agency ang pinaka-crucial na bahagi ng pagsiservisyo ng kuryente, kayo ay parang kukuya-kuya-kuy na lang. Ang mangyayari naman doon, tataas naman yung singil ng kuryente dyan sapagkat sabi mo nga, firm contract ito. Firm contract. Opo. Ang problema nito, saan kukunin ng NGCP? Ang pinagkukunan din niya, itong mga typical na power gen cost din, na kung bigla na lang magsasara, bigla na lamang sasabihin nila, nasira yung ganito namin, nasira yung ganito. Dapat sana ang DOE din ang palaging nakabantay kasi alam ng DOE ang mga schedule ng bawat power companies kung kailan sila magkakaroon ng maintenance. Tama po. Isang taon yan, advance. Usipin nila dyan kapag bigla na lang silang nagkaroon ng pagsasara nang wala doon sa schedule. Dapat kulta yung mga yan para napapanatili natin yung operating margin na sinasabi natin kanina na halos 2,000 megawatts. Opo. Kasi ang itinuturo po ng Meralco yung transmission services, kaya daw sila magtataas ng single pong. Yun po ang sinasabi nila Di ba? Oo nga. Ang sinasabi ko nga dyan, nakakainis na yan dahil hindi namin mausig-usig yan. Opo. Kasi ayaw pang bigyan kami ng pagkakataon na ito'y mausisa at madinig man lang. Para sa ganun ay maisang tabi natin yung napakaraming mga dapat na ayusin, dapat na tanong sa kinauukulan. Maghihintay na naman tayo diyan ng budget briefing para lang ito ay ganun ba? Huling matulong sa kanila. Karaniwan naman hindi namin natatapos at dahil sa dami ng mga ensya na dadaan sa amin. Ang malungkot kasi nabigyan tayo ng pagkakataon ng ating leadership ngayon na unahin na muna sana nating usisain ito, imbestigahan. Opo. Kasi dito ko ang malungkot na katotohanan at mapait sa taong bayan, lahat ng charges na ito sa taong bayan po sisingilin ito ko sa atin po mga consumer. Yun na nga, itong pinag-uusapan na nagbabantang pagtaas din, ay nasabay pa doon sa tinatawag na refund naman na dapat ibalik ng Meralco sa kanyang mga consumers. Hindi ngayon natin malaman kung nag-ooperate talagang yung refund kasi isinasabay nila doon sa pagtaas. Doon sa pagkataas naman, At gumagamit ng iba't ibang kadahilanan. Kaya nagkakaroon ito, parang naghahalo ang balat sa tinalupan. Hindi ko malaman kung sinasadya ng Meralco ito na sinasabi pa nila na nagre-refund daw sila, sangayon sa utos ng Korte Suprema dyan, nagre-refund daw sila, nagsimula na ng March. Kung totoo nangyari ito, bakit sinasabay ninyo sa pagtataas ng kuryente? Hindi ba? Para siguro yung refund na sinasabi nila. Kaya hindi ako naniniwala dyan na nakakapag-refund sila Sa totoo lang. Malamang kong ganansya pa po sila dito Di ba? Kasi mukhang mas malaki yung binabayad sa kanila kaysa doon sa refund na binibigay po nila. Kaya dapat linawin muna nila na ito po yung sa refund. Kaya lamang po itong refund kinain po ng charge ng ancillary service. Naku po. Kaya nga po ang mga kontratang ang pinagkukunan po namin ng kuryente ngayon ay nanggagaling pa rin doon sa IPP, sabi nilang gano'n din. Opo. Yung IPPs kasi din, kaya mahal ang kuryente natin doon, ang ginasta nila ay nung sila ay magsipagtayo ng kanilang planta, ay nangutang sila at ang pangungutang ay sa perang perang banyaga, halimbawa US dollar. Opo. Ngayon na bumabagsak ang halaga ng piso dyan against the US dollar, yung adjustment ng kanilang pagbabayad sa kanilang pagkakautang, ang ordinaryong consumer ang nagdadala nun dyan. Totoo po. Ito yung kinakatwira nila. Paano po? Bigla pong nagbago ngayon. Humina po yung piso against the US dollar. Kaya po yung meron kasing automatic
currency rate adjustment din eh. Ito yung gusto kong i-amend sa batas natin eh. Opo. Kapag tumaas ang dolyar against sa piso, yung diferensya nun, si Jen Subarjaga ang magbabayad nun. Yung karaniwang Pilipino magbabayad. Lahat ng napakasarap ng industriya na ito, Jen. Wala silang risks. Walang nasasayang diyan kapag ka ninakaw ang kuryente ng kapitbahay mo, babayaran ulit yan. Pag nasira yung metro at hindi nagbigay ng tamang rate do sa pagbabayad mo, pag nagkamali yung kanilang accountant, nagkamali yung kanilang bookkeeper, ang magbabayad si Jen Subarjaga. Opo, consumer na naman. Opo. Ito ang problema sa atin. Kailangan mausisa sana ito, Jen. Mabigyan tayo ng pagkakataon na ituloy ang malawakang pagsisiyasat sa bagay na ito. So dapat siguro kung ang House leadership ay i-prioritize itong bagay na ito kung kasi milyong consumer po ang apektado nito kung 5 milyon lang naman ang 5 milyon lang naman ang customers ng Meralco, Jen. Ano to? 5 milyong pamilya po kung hindi po individual ito. Paano ba computation ito? 5 milyong pamilya. Sabihin mo na lang na 5 milyong consumers din. Sabihin ko sa'yo, ba? Kahit na sentimo lang ang idagdag mo riyan dyan, nakita mo naman kung magkano. Kung magkano. Kaya nga, walang pagkalugi yan dyan eh. Nako, ganun ho ba? Minsan pa naman, nagpapapreston sila kung at parang habag na habag ako kasi ang binabanggit nila, malaki daw po ang kanilang pagkalugi ngayon kung dahil daw po sa mga sitwasyon na nangyayari. Kailan nila sinabi yun din? I-reviewin ko nga po kung yung mga preston nila. Parang gusto ko nga bumunot to 100 sa bulsa ko. Gusto kong ibigay sa kanila para sa habag ko ba kung sa awa ko. Well, anyway, siguro, isangkot natin to ang ating mga taga-subaybay, ang mga suki ng ating palatuntunan. May kinalaman po sa ating Vox Populi, Kong. Isangkot mo dyan. Kinakailangan makapagbalangkas ka ng tanong na makabahagi naman sila sa pinag-uusapan natin. Opo. Doon sa punto kong na dapat na ba itong unahin ng pamunuan ng Kongreso. Teka lang pala kung bago lang tuloy kasi di ba meron din ng pagdinig na ginagawa ang upper house di ba yung ang Senado ukol dito? Naniwala ka naman doon. hindi ko. At least ang alam ko meron sila eh. Bakit ba kayo naniniwala pa ron? Hindi ba nagdumine, ganun nangyari. Nagkaroon ba ng report? Hanggang ngayon ata kong dinidinig pa rin eh. Puro pagdinig ho ang ginagawa nila. Well, anyway, doon sa part siguro ng Kamara, ng ating Kamara de Representante ay i-prioritize ito hong pagdinig ukol sa ipinapataw na singil ng ating kuryente, Kong. Kaya nga, dapat mabigyan. Siguro, ang itanong natin, kailangan bang bigyan ng prioridad? Kasi marami kaming dinidinig dyan. Hindi ko naman sinasabi na hindi importante yung napakaraming mga panukala. Priority din naman po. Pero sa napakaraming panukala na yan, ano kaya ang higit na bibigyan ng pansin ng ating mga mamamayan? Ano kaya yung mas malaking alalahanin ng ating mamamayan kung pag-uusapan yung kanilang pang-araw-araw na kalagayan dyan? Alin dapat i-priority ng leadership ng House of Representatives? Itong singil sa kuryente, no? Okay po, Kong. Siguro, oo, hindi. Pag sinabi po nila, oo naman, dapat lang, letter A. Kung ang sagot naman po nila, hindi po, marami pang wala ibang... Wala pa tayo tinanong dyan, ha? Hindi ka pa nag-propose ng tanong. Baka magkakaroon sila ng kaso sa... Kung marapat lang bang, yung binanggit nyo kanina, Kong, kung marapat lamang ba na unahin, isama sa priority, itong pagdinig sa singil ng kuryente, Kong. Baka na kailangan tindihan mo. Apo, kinukompose na yun ng ating mga kasama. Oo o hindi. Pag sinabi po nila, oo naman, dapat lang, letter A. Kung ang sagot naman po nila ay hindi po, marami pang ibang issue na mas priority rin, letter B. Mga reaksyon, ipadala po sa ating text hotline 0936-595-8597, 0910-057-1520, landline 8784-7450, Facebook account Net25TV, YouTube, Eagle News. Huwag po kalimutan ng ating mga texter, ilagay po ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan.
mapapanood nyo po kami via online streaming www.eaglenews.ph. Sa lahat po ng ating mga provincial radio station, dito po sa Mega Manila, DZEC 1062. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Nagbabalik po ang Saganang Mamamayan. Ay kung isingit ko lang po pala, bago tayo lumipat ng paksa, isa pang mahalagang paksa, no? Kasi nakita ko po doon sa pahayag ng NGCP na sila po, para tayo ay hindi umasa doon sa mga ancillary services. Sana daw po ay magkaroon pa ng improvement, ano, doon sa atin yun yung kanilang mga ginagawang proyekto. May kinalaman dito sa supply ng kuryente, improvement nito, at nang tayo naman daw po, hindi naman umaasa dito sa mga ancillary services na ipapataw sa atin. Well, sana ho, kasi alam ko marami pa namang source ng power kung na kung i-improve natin, hindi na tayo aasa pa dito sa mga ancillary services, Kong. Nandun nga yung dynamics na pinag-uusapan din. Ang ating supply ng kuryente nanggagaling sa napakaraming mga sources. Opo. Meron tayong mga planta na ang ginagamit na panggatong ay mga coal, di ba? Opo. Tama po, Kong. Meron din tayong hydro. Meron tayong geothermal. Meron tayong hydro. Opo. May hydro pa, di ba? Ngayon, wind energy, opo. Kaya nangangasira, mahigit ng ilang dekadang na yan, yung mga, lalo na yung coal, sirain yung mga yan din, ano? At yung iba naman, magastos ang pinagkukunan dahil diesel ang kanilang ginagamit. Ngayon, yung pagtatayo naman ng mga planta dyan, kung minsan ay nadi-discourage yung iba, dahil nga yung competition matindi rito, sabi ko sa'yo, kapag may kanya-kanya ng lugar itong malalaking mga supplier natin ng kuryente, kanya-kanyang baluarte. Hindi malaman kung saan ka napapasok dito. Iniigamit natin yung wind, solar, at saka yung biomass. Ano? Opo. Kaya lang, hanggang ngayon, yung pagko-convert ng lupa na kung saan na ilalagay yung mga kamukha niyang mga solar panels na yan dyan. Yung lamang land conversion dyan at saka yung pagpapaiba ng nature ng lupa na nasa pamamagitan ng PNR o TAR. Masyadong mabagal dyan kaya hindi hindi nakakaagapay yung ibang mga gusto magtayo ng ng mga planta. Sana sa lahat ng bagay na ito, Kong, pabilisin nila sa prosesong yan kasi talagang mukhang hindi ho magandang sitwasyon kung ito'y magpapatuloy. Anyway, Kong, lipat lang tayo sa alam ko sa isa pang mahalagang paksain na dapat ting malaman ng ating mga kababayan. Ang balita ko pala, Kong, mayroon hong inimbitahang isang doktor, kinikilala po hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa, si Congressman Mike Defensor, na pumunta sana doon sa ating bansa para makapagbigay ng kanyang kaalaman at kanya pong kasanayan. May kinalaman dito sa COVID at saka ng ivermectin, Kong? Hindi, meron kaming inimbita yung doktor sa Amerika, si Dr. Joseph Baron. Ayun, opo. Na namang tumulong sa atin, lalong-lalo na sa kalagayan ng bansa. Ay nag-aapuhap tayo ng maraming mga kaparaanan para tayo ay makapagsalba ng maraming buhay din. Ginagawa lahat mahala ng magagawa niya. Sa mabilis na paraan, Kong, ha? Opo. Bakuna rito, bakuna doon, lockdown dito, lockdown doon. Ngayon, naisip nung grupo namin, dahil sabi ko nga sa inyo dyan, meron namang mga doktor na tumutulong sa atin doon sa pagpapalaganap ng mga ibang alternative drugs, yung mga repurposed drugs, makatulong man lang sa iba't ibang pamamaraan. Ito nga isang doktor na ito na si Joseph Baron, siya ay professor ng medisina, surgery and emergency medicine sa maraming universidad sa Amerika dyan. Si Dr. Baron ay siya yung Chief of Clinical Care Services at Foundation Surgical Hospital.
and Chief of Staff ng Universidad ng General Hospital ng Houston. Sa Houston, Texas ito, Jen. Houston, Texas, opo. Ngayon, siya ay napapayag namin pumunta rito mula August 28 hanggang September 7 sana. Ako, ilang araw lang yun, Kong, ha? Opo. Ay makausap namin siya at maging panelist namin siya sa Committee on Health ng House of Representatives. Mga 10 araw dapat, Kong, ha? Imbitasyon niyo, 10 araw. Halos 11 days yun. Tungkol 28, simula ng August 28. Opo. Kahit pa paano, makaharap niya yung ating mga pinuno ng pamahalaan, yung IATF, yung DOH at saka yung FDA, para sa ganoon makapagbigay din naman siya ng input sa kanila sapagkat sila naman ay mayroon ding mga natatanging kakayahan at napatunayan niya sapagkat siya ay nakapaggamot na rin. Si Dr. Baron dyan ay tinatawag na COVID hunter eh. COVID hunter, tama po kayo. Texas. At ang kasama sana niya ay isang Pilipinang doktor na natanyag din sa pagtulong sa mga kababayan natin sa Amerika na tungkol nga dyan sa pagkalat ng COVID at saka 2 nurses na kasama niya. Si Dr. Baron dyan ay affiliated ng Chinese General Hospital. At sa marami sa natin, marami na rin siyang mga kakilala rito. Ito yung layunin. Para sa ganun, makatulong siya lalong-lalo na sa mga policy makers natin para pantulong na rin. Opo. Lalong ikagaganda siguro ng paglaban natin, makatulong sa paglaban natin sa pandemya din. Hindi siguro tuwan-tuwa po kung siguro po kung tuwan-tuwa ang DOH, FDA, at saka IATF, siguro malugod nilang, bukas palad nilang tatanggapin po yan kasi malaking tulong yan kung di ba? Kung ako yung pinuno ng IATF, gano'n ang magiging damdamin ko sapagkat merong nagpupusa na pumunta rito. Opo. Marami silang ginagawa sa kanilang bansa. Ay ninais niya makatulong din sa ating problema rito. Opo. Yun ang magiging damdamin ko. Magagalak ako at siguro 2 kamay. Siyempre po. Tama po yun. Pati pa ako siguro kung magagamit ko lang na pagyakap sa kanya, ganun ang gagawin ko. Mainit na pagtanggap siguro sa kanila. Pero ang inihingi lang namin sa pamagitan ng sulat ni Kong Mike Defensor ay payagan sana na ma-exempt na sana doon sa quarantine na ipinatutupad. Nako, oho. Ang sulat ni Kong Mike ay may petsang July 14, Jen. Opo, nung isang buwan pa pala. Oho. Sinulatan niya si Secretary Galvez. In fairness to Secretary Galvez naman, Jen, sumulat kaagad sa IATF ay sa kanyang mga bossing, si Secretary Duque at saka si Cabsec Carlo Nograles. Opo. Sa ganun ding petsa, no? Sumagot naman ang Secretary Duque, silang dalawa ni Cabsec, may petsang August 7, Jen. At pinaalam nila kay Kong Mike na teka muna tayong umiiral na bagong tuntunin para ma-exempt pa ang isang tao sa kanyang na travel entry. Kinakailangan pang idaan sa Department of Foreign Affairs. Naku po. Napakaraming requirements kung magkakaroon ng travel exemption sa pagkuha ng sa pagpapasilidad ng kanyang visa. Ako, tingin ko, may visa na yung mga tao ron. Kaya hindi naman may firm up ba nila yung kanilang pagpunta rito between August 28 and September 7 kung wala silang visa na nakuha na. Ang sinabi ni Secretary Duque, ay kinakailangan muna kayo makipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs. Ito pang mas masakit. Pag nagawa mo na yun at pinayagan kayong magkaroon ng visa ninyo, kung sakali mang wala pang visa si Dr. Baron at saka yung team niya, sa tuntunin natin kanya, kayo ay mananatili sa ila. Pagitan ng 7 hanggang 10 araw. 10 araw, nako po, oo. Kung yung mga bansa ninyo ay nasa green lane. Opo. Kaya teka muna, kung halimbawa binigyan sila ng 10 araw, 11 days ang kanilang itinerary dyan. Yung imbitasyon po ninyo. Araw na lang ang matitira sa kanila, papauwi na sila noon. Hindi namin sila makakausap at kahit nagtangka sila na makatulong sa atin,
Opo. Ganito ba yung pagtanggap naman din? Ganito ba yung gagawin mong pakikipag-ugnayan sa isang tao na nagkukusa na makatulong sa atin? Oho. Naku, parang yung Like din eh. Oho. Nakakalungkot ito kung kasi sila nga ay nag-risk ng kanilang buhay at ng kanilang kaligtasan para sa pagpunta rito, makatulong sa ating pamahalaan. Tapos, aywan ko lang, baka sabi na, hindi, yan ang patakaran eh. Yan ang patakaran natin eh. Tapos ang Amerika yata kung mukhang hindi kasama sa Green Lane eh. Hindi ata sila kasama yung Amerika sa mga bansang kulay, kumbaga may Green Lane sa pagpasok sa Pilipinas. Ayun na nga, kung hindi kasama sa Green Lane ng Amerika, pagdating ni Dr. Caron at saka yung team dito, 3 Pilipina yata ito, isang doktor na dalubhasa rin sa Texas, saka 2 nurses na tumutulong sa kanya. Abay, 11 days lang ang pamamalagi na rito, kinwarantin mo siya ng 10 days, paano siya makakatulong at paano namin makakausap? Nagbakasyon po sa quarantine facility pag nagkataon, Kong. Tama, maliwanag naman na doon sa sulat ni Kong Mike, sinabi niya na itong mga bisita natin na gustong tumulong sa atin ay nabakunahan na po ng 2 beses ng Moderna. Tapos na po yung vaccination. At si Dr. Baron po ay COVID hunter. Ibig sabihin, siya po yung naghahanap ng COVID, hindi po siya nakapitan ng COVID. Samanlang paniwalaan yung credential na binigay ni Kong Mike at malalaman naman, siguro, ni-research nila siguro, talaga palang doktor sa Amerika ito at talaga namang nakagamot na ng mahigit 3,000 mga pasyente na tinamaan ng COVID. Sabi nga natin, teka muna, baka mamaya mapahiya tayo rito at napakarami pala niyang nalalaman. Baka mamaya na naman yung ivermectin dito, delikado tayo rito, mabuti na nga huwag na lang natin siyang payagan. Sabihin na lang natin, hindi natin siya pwedeng exempt para hindi na siya pumunta rito. Paano naman yung maaaring maitulong ng tao din? Sanang tumulong yung tao. Baka ang ikatwiran nila kung huwag na ninyong pupuntahin ng physical. Alang-alang din sa kaligtasan ng siyempre, mga staff ng Kongreso, di ba? I-online na lang, virtual na lamang para makausap ninyo siguro. Maaari naman yun din. Ang problema kasi sa online, siyempre, very limited naman kasi yung exposure. Kung ito namang tao ay hindi naman turista ito, Jen. Hindi naman isang pangkaraniwang tao o kaya isang negosyante na pumunta lang rito para tingnan niya ang potensyal na pamumuhunan sa bansa natin. Kung hindi, tiyak na tiyak ang kanyang pagpunta rito. Gusto niyang makatulong, mabigyan tayo ng advice, ng mga payo kung paano ang ginagawa nila, yung mga best practices sa Amerika. Maitulong naman sa ating bansa. At kung ito naman ay isang doktor na nakakaalam ng kanyang kaligtasan pansarili, itong kasama niya, doktor din at mga nurses, na alam naman natin, very basic naman siguro, na kaya nilang pangalagaan ang sarili nila. Ayun, Nabakunahan din naman sila ng Moderna. Di ba? Isa naman ang DOH sa naniniwala sa kapangyarihan ng Moderna. Hindi ba? Ba't tayo mo man lang bigyan naman ng pagkakataon na makarating naman dito, akadaupang palad natin, di ba? Makapagtanong ng ilang bagay na maaaring pakinabangan naman ng mga policy makers ng ating bansa. Sayang yung importansya ng tao kung, di ba? Meron natin kasabihan, in every rules, there is an exemption. Sana magkaroon ng exemption kasi yung importansya ng tao kung, di ba? Sabi ko nga sa'yo, hindi siya karaniwang tao na hindi natin alam ang kanyang background. Baka ito ay gusto lang mamasyal, hindi natin alam kung saan galing itong taong ito, kung saan lupalo. Baka makapanghawa pa. Baka mas mapaminsala pa sa Delta variant. Hindi po COVID hunter itong taong ito. At ito po isang doktor na popular naman sa Amerika at ni-research na nila sigurado, kilala nila itong taong ito. Marami po andun sa YouTube kung hindi ako nagkakamali. Ano ka mo? Meron ho itong mga lumabas sa YouTube ko. Alam ko si Dr. Baron, para nakita ko na po sa YouTube siya. Sa mga isinulat na journal na lamang nito tsaka mga lecturer ito dyan, kilala naman itong taong ito na talagang gusto lamang tumulong sa bansa natin. Hindi magkalat ng virus dyan. Nako.
Anyway, Kong, basa po ako ng mga reaction. May kinalaman sa ating Vox Populi sa araw na ito, ha? Sabi po ng ating caller, oo naman, good morning po, Kong at Jen, Jessie ng Pasay. Salamat, Jessie. Text po naman tayo. Good morning po, Kong Dante at Jen. Dapat lang po sa kapakanan ng mamamayan, Mau Julio ng San Mariano, Isabela. Magandang umaga po, Jen at Kong Dante. Opo, June Alcoran ng Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Opo, dapat lang, Jackport Libres ng Butuan City, Agusan Norte. Magandang umaga po, Kong Dante at Jen. Oo naman po, Briggs ng Apulid. Oy, si Briggs na Beera. Kuya Briggs, salamat ng marami, ha. Opo, matagal na pong namamayagpag yang Meralco na yan, Ed Piñon ng Sacramento, Makati City. Hindi po, good day po, Sir Jen, Kong Dante, Venus ng Cagayan de Oro. Oo, dapat lang naman unahin from Rod ng Balara, QC. Morning po, Kong Dante at Jen. Po, dapat bigyan ng pansin. Thanks po, Aimee ng Calamba, Laguna. Hello po, Kong Dante at Sir Jen. Oo, basic necessity din po kasi kuryente. Ayun, Hans ng Marikina. Po, dapat lang. Sana gamitin na ang Bataan Nuclear Power Plant. Nako, sige po, Robert po ng Imus, Cavite. Dapat bang bigyang priority ng Congress ang pagdinig o ang tungkol sa kuryente dahil sa hirap ng mga ng taong bayan? Isa pa si Ate Lydia, nagagalit na si Ate Lydia ng Prisco QC. Kamusta po kay Kuya Rolly, ha? Good morning po, Kong Marcoleta at Sir Jen. Di po ba may batas for senior citizen discount for those who consume electricity for 100 kilowatts? 0848. Ayun. Sige po. Yan ang ating Vox Populi. Bago lang po pala ako mag-break, binabati natin mga nakatutok po dyan sa Hingoog City, Misamis Oriental, ang Kuya Romel, Kuya Will, Grace, Jorlin, si Ruth, at ganoon din po, humahabol daw si Ka Barce. Binabati po kayo ni Kuya Richel Sanchez. Kuya Richel, magandang umaga po sa inyo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Nagbabalik po ang Saganang Mamamayan. Kung may balita ko lang pala, meron tayong ilang sandali pa lang. Sa bansang Israel pala ko, meron daw po ata silang breakthrough na kung tawagin nila ay COVID cure, miracle drug, at ito daw po doon sa kanilang mga trial ay lumilitaw na 95% na epektibo sa pagpapagaling ng serious coronavirus cases. Kasama nga po itong COVID. At ako naman po, kaya ko binabanggit, sana meron din tayong pakikipag-ugnayan ang ating mga health experts sa Israel. Yaman din lang ang Israel ata, Kong, ay lagi nagpapadala ng mga health expert dito sa ating bansa para tignan yung ating vaccination rollout. Baka pwede makita rin ito ng mga health expert natin kung talagang 95% po, at ang pinagagaling ay yung talagang severe na nasa estado po ng COVID-19, Kong. Ano yan? Drug ba yan, Jen? Opo, ang tawag nila ay miracle drug, Kong. Mukhang meron silang lagi nilalabas na update ukol sa bagay na ito. Di ayaw din ng DOS dyan, Jen. Ayaw din nila yan, FDA. Kung ivermectin nga, sinasabi nga natin, mabisa, ayaw nila. Hindi magandang balita sa kanila yan. Ganun ho ba? Nakakalungkot naman. Bigla naman ako nalungkot. Hindi ko naramdaman. nasira ang pakiramdam ko. Anong kinaiba niyan sa ivermectin, Jen? Oo nga po pala. Sabi natin, at maraming doktor ang nagsabi, kung pinasimulan na natin yan, Abril 2020, hindi na sana tayo umabot sa ganito, sabi nila. Bagay, nakita na natin ang malakihang kaganapan at malakihang resulta nung ginawang pagpapalaganap ng ivermectin sana. Hindi na sana tayo nagtatalo tungkol sa Delta variant. Kaya baka walang Delta variant, baka walang lockdown . Siguro, kaukulang pag-iingat na lamang. Ang problema kasi, hindi naman talaga binigyan ng pansin, hindi man lang pinakinggan, at hanggang ngayon ay nananatiling takip ang kanilang mga pandinig tungkol sa ivermectin. Kaya nga yung sinasabi mo ngayon,
mauunsya lang ang Israel dyan kapag ka sila ay sumulat sa DOH at kilala nila yung miracle drug na yan, eh sisimangot lang ang DOH dyan, Jen. Ganun ho ba? Sinabi na natin kalaban natin yan eh. Sinabi na natin na ang ating ibinabandera rito ay yung mga gamot na gagawin pa lang ng mga barkada natin eh. Yan ang talagang hintayin natin. Kamukha nung molnupiravir. Ginawa yata ng Merck ito. Yung molnupiravir dyan ay pinsang buo ng ivermectin. Ng ivermectin, opo. Ngayon ay kanilang ipalalaganap yata yan dyan. Akalain mong tayo pa ang ginamit na laboratorio dyan. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Ibang klase talaga, no? Ang center pa yata ang ginamit para gawing clinical laboratory para lamang sabihin na meron ng bagong ginagawa ang Merck na dating rin ng ivermectin. Manufacturer ng ivermectin. Manufacturer ng ivermectin na ngayon ay giniba lang ang pangalan. Pinahirap lang po, no? Magpisang buo yan, Jen. Nakakaawa yung miracle drug ng Israel. Wala yan, Jen. Hindi pakikinggan yan ng DOH. Sayang kong 94% pa naman daw ang effectivity rate based doon sa kanilang clinical trial. Halimbawa, nabalitaan niya ni Pangulong Duterte, Jen. Opo. Tatawagin na naman niya si Director Domingo. Director Domingo, kagaya ng tinanong ko sa iyo nung mga ilang buwan nang nakalilipas, hindi mo pinakinggan yung ivermectin. Ito meron na namang miracle drug na galing sa Israel. Pwede mo bang tingnan ito? Baka ito'y totoo na sapagkat galing naman sa Israel ito. Parang nakikita ko na kung ano sasabihin ni Director Domingo Jen. President, basta hintayin na lang po natin ang ating local experts. Matatapos na po ito eh. Hintayin po natin ang local experts natin. Mas magagaling po yung mga local experts natin. Kesa ang eksperto po sa iba't ibang bansa. Nakita mo naman kung bakit ganyan ang kanilang pangangatwiran dyan. Halatang sila eh. Bagay nga pala kung kasi sabi nung nakaraan, bakit 2 buwan na nakalipas, parang hindi pa nagsimula yung clinical trial, para sa ivermectin. Di ba sabi nila, pasisimulan nila 6 hanggang 8 buwan? Nakalipas na po ang 2 buwan, para hindi pa nasimulan eh. Ibig mo sabihin dyan, naniniwala ka na naman doon. Hindi, binibigyan ko ng benefit of the doubt ko. Para naman, siyempre, alam niyo naman tayo eh. Opo. Oo nga. Palagay mo nang nangyari na may clinical trial. Ilan naman ang namatay sa loob ng 8 buwan, Jen? Yun na nga. Ngayon 29,000 na yata based dun sa bilang ng death natin sa buong bansa kong. Yan ang nakakalungkot. Habang pinag-uusapan natin, Jen, wala namang gumagalaw sa kanila. Katulad ng Delta variant na yan, Jen. Alam mo ba na 3 months ago, yung mga doktor na kasama namin, babanggitin ko na yung isa, si Dr. Rafael Castillo, na isa sa mga espesyalista dyan sa Manila Medical Center, Manila Doctors Hospital. Sinabi na niya yung tungkol sa third surge na yan. At parang tandang-tanda ko yung sinabi niya. Sana kanya ay magkamali ako dito. At ako'y matutuwa kapag ako'y nagkamali. Ganun pa niya eh. Pero ngayon nagkatotoo yung sinasabi niya din. Yun na nga. Ay, nako. Anyway, basa pa po ako ng ilang mga reaksyon. Sabi ng ating mga FB reactors, AOO, Rhea Chope, Kabigaw, AOPO, Felix, Alexander Kaakbay, AOPO, Angelo Reddaha, Malolos, Bulacan, OPO, Joseph Ramos Valenzuela, AOO, Rizel B. Abad Albendia, AOO, Sam Cardeno, A. Big yes, please, Janet Soretsalab Ballesteros, ayun. AOO, Laika Santa Amor Romana, ayun, Santa Romana. Yes po, Maricel P. Olaska. Opo, Wilma Gimpes. AOO, Manuel Rojas. AOO, John Ray Cantoria. AOO, Raquel Ferrer Patayan. Push nyo yan. Please, malapit na po matapos term ni PRRD, Priscilla J. Arante. Ang resulta po ng ating Vox Populi sa tanong na, kailangan bang bigyan ng prioridad sa Kongreso ang ukol sa singil ng kuryente? Ang nagsabi ng oo, 96.2%. Ang nagsabi ng hindi, 3.
6.8%. Ayun. Talagang dapat nating bigyan ng priority. Naunsyamin lang yan. Nung simulan na dinggin namin yan, saka nagkaroon ng palitan ng leadership din. Opo. Ito mo naman, nung yan ay aming iniimbestiga, nandyan kasama ko sila kung Mike, Defensor, Opo. sila kung Remulla, si Kong Boying, si Kong Fernandez. Hindi nga namin na ituloy. Hindi namin natapos at walang kukulang report na nagawa dyan. Dahil nagkaroon nga ng palitan sa leadership. Sana man lang dyan, ito ay muling mabuksan, mabigyan ng tuldok ang mga bagay-bagay na yan at matukoy natin bakit hanggang ngayon ay hindi nabibigyan ng punto yung tungkol sa pagbaba. At dapat mababa na yung kuryente natin sapagkat yan mismo ang layunin ng batas. Kaya natin ginawa yung EPIRA sa layunin na maibaba ang bayad ng kuryente. Hanggang ngayon dyan, 20 taon nang nakararaan. Hindi gano'n nangyari. Saan ka naman nakakuha ng batas na ginawa ng ang layunin ay para ibaba ang kuryente? Kabaligtaran ang nangyari. Ayun na nga po, Kong. At ang malungkot lang dito, Kong, ang malimit na lang tinuturo na lamang lagi ang NGCP na ngayon isa na hong pribadong sektor ito. Parang ang balak ata gawin na naman pribado itong NGCP. Huwag naman sana, Kong. Huwag naman sana. Ano po? Salamat sa ating mga tagapakinig dyan at nagbigay na naman ng sustansya sa ating mga tinalakay. Mag-ingat po kayong lalo dahil nga sa mas mapaminsala yata ito at mas nakakatakot ang Delta variant. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat.